Sa punto po ito, makakausap natin si Daniel Alejandre, Zero Waste Campaigner ng Eco Waste Coalition. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Sir Rafi. Ito na naman po tayo. Anong reaksyon nyo dun sa mga hindi nakolektang basura dyan sa Luneta Park? At syempre, yung mga basta-basta na lang nagtatapon, alam ko taon-taon, ito yung inyong panawagan, hindi ho ba? Tama po yun. Ang ating sanang Christmas saya kapag walang aksaya ay naging Christmas malungkot dahil maraming hinakot at nanghihinayang tayo ngayon dahil sobra na naman na magiging basura natin na itatapon sa mga sanitary landfill. Ano? At ito ay naging resulta ng ating kapabayaan at pag-aaksaya ngayong okasyon. Ano bang tumatakbo sa isipan natin mga kababayan kung pinag-aralan ninyo o sa inyong karanasan? Bakit basta-basta na lang sila nagtatapon? Hindi naman ho mahirap na ibulsa na lamang o kaya kumuha ng isang plastic para doon ilagay yung basura at iuwi sa kanilang bahay, hindi ho ba? Maraming mga faktor o mga salik no, na nakikita natin kung bakit laging ganito ang resulta sa mga okasyon. Unang-una dyan ay kakulangan ng impormasyon ng ating mga kababayan sa kung ano nga ba ang idinudulot ng mga basura sa atin, no, sa kapaligiran at sa ating kalusugan. At ito ay marahil kakulangan din ng mga local government units sa pagpapatupad ng kanilang mga ordinansa na nagsasabatas ng bawal magkalat o bawal magtambak at magsunog ng basura. Lahat naman po ng mga syudad sa atin ay mayroong mga ganitong ordinansa at hindi nga lang mga naipapatupad ng maayos. At isa rin po sa nakikita po nating dahilan kung bakit maraming basura ay yung pagkakaroon pa rin natin ng mga single-use plastics. No? Ito yung mga tinatawag po natin wala nang pakinabang pero nandyan pa rin sa ating mga market. Yung kakulangan ng mga basurahan, isa rin po ba itong problema? Kasi naobserbahan din natin kung minsan may mga kababayan tayong naghahanap talaga ng matatapunan pero walang matapunan. Kaya't sa gilid na lamang inilalagay yung kanilang basura. Maaari natin tignan sa ganoong paraan, pero marami naman ding alternatibo kung alam po natin na kulang ang mga basurahan sa mga lugar na pinapasyalan po natin katulad ng Luneta. Kung titingnan po natin na 3,000 o mahigit pa ang bumibisita sa ganitong mga lugar at hindi naman po kaya ng Luneta na i-absorb o tanggapin ang lahat ng mga basura na magiging tao. Kaya maganda rin po yung suggestion na dapat hiwalay po yung basura na pinagamit po natin. At syempre, isa pa, magdala ng sarili lalagyan na iuwi sa bahay, isa-segregate bago ilabas sa mga kabahayan. So dapat talaga tulong-tulong, hindi dapat pwedeng iasa na lamang sa gobyerno itong ganitong issue. Sa inyo pong pahayag, sinasabi niyo lumulobo talaga yung basura dito sa Metro Manila, lalo na kapag holidays. Kaya pa po ba ng ating mga landfill itong mga basurang ito? Maaaring hindi na, Sir Rafi, kasi araw-araw nationwide 40,000 tons, tonelada ang basura na ating ginagamit, at tinatapon sa mga tambakan ng basura. Kapag po tinignan po natin yan per head, ito po ay pumapatak ng 0.2 to 0.4 kilograms. At kapag may okasyon, umaabot ito ng 1 kilogram kada tao. Ibig sabihin, kung patuloy na mangyayari na kada okasyon ay ganitong kalobo ang basura na nilalabas po natin, darating po yung panahon na yung mga sanitary landfill po natin na inaasahan natin na pupuntahan ng mga basura ay mapupuno agad. At katulad ng mga nangyari sa Smoky Mountain at sa Payata. Nabanggit niyo po kanina yung single-use plastic. Ito pa rin yung karamihan sa mga basurang naiiwan kapag ganitong mga okasyon. Pero marami na hong mga ordinansa, hindi ba, at mga batas na nagbabawal sa mga plastic, sa paggamit ng plastic. Ito ba'y may naitulong? Tama po yun, Sir Rafi. Halimbawa na lamang sa Manila ay meron kang City Ordinance 8282 na nagbabawal sa mga plastic bag at mga styro pagdating sa mga food packaging at mga carriers. At ang nakikita po natin, maging sa mga pamilihan ay styro ang pinapap. At nakikita po natin na tuwing magpupunta sa Luneta, mga disposable items ang ginagamit ng mga bumibisita doon. Siya naman talaga nagpapalobo ng basura. Hindi pa ito kasama doon sa kapag iniwan nila yung mga disposable food containers at yung mga utensils nila, ay may kalakip rin na nabubulok na basura. Kaya talagang nakakapanghinayang na talagang paglobo ng basura ay dahil mismo sa ating kapabayaan. So ang sinasabi niyo po, hindi rin talaga nasusunod itong mga batas at mga ordinansang ito? Definitely po hindi siya napapatupad. At hindi lamang ito nangyayari sa Manila, maging sa ilang syudad natin sa NCR at sa buong Pilipinas. Kahit naman may mga collection tayo na hiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok, ang nakikita po natin kahit mag-segregate ang mga tao, ang collection din ay hinahalo ng mga truck.
Nabanggit nyo rin kanina yung kamalayan, yung problema dito ng mga ng publiko. Pero sa parte po ng edukasyon sa ating mga kabataan, may sapat hubang ibinibigay yung ating mga eskwelahan na aral para sa mga ganitong issue, maliit man siguro para sa iba. Pero pagka ito nga't naipon, marami ang gumagawa, talaga nagiging malaking problema. Marami sa mga eskwelahan natin, Sir Rafi, na nagpa-practice ng walang aksaya o zero waste na praktika, no? At nakikita po natin itong mga eskwelahan na to ay talaga namang tumatalima, no? Na yung mga kabataan ay turuan kung paano mag-segregate ng basura at paano mababawasan. Nakikita po natin para mas maging intensibo, no? At malawak ang sakop ng matututunan ng mga kabataan ay talaga naman dapat ipasok siya sa curriculum at maging practice, no? Maging institutionalized ito sa mga eskwelahan na mayroon talaga lahat. Ayun na nga, kasi may mga ibang eskwelahan na hindi naman itinuturo ito dahil wala nga talaga sa curriculum. Pero kapag ka napasok na ito, ay talagang ituturo na talaga. At syempre may sistema ng pagtuturo rito. Tama po yun. At ang inaasahan po natin kung mangyayari ito, yung mga bata naman na magtuturo sa kanilang mga magulang, paano nga ba ang tamang pangangalaga sa ating kalikasan? Panghuli na lamang po, siguro panawagan nyo ulit sa ating mga kababayan, lalo pat paparating naman yung bagong taon na sigurado may mga okasyon na naman, may mga salo-salo. Inyo pong panawagan? Panawagan po ng Eco Waste Coalition at iba pang environmental organization sa ating mga kababayan. Huwag na po nating aksayahin ang ating mga pera sa pagtatapon lamang. Maghanda po ng sapat sa mga kakain lamang. Huwag nang gumamit ng mga disposable packaging at yung mga utensils po natin. Manatiling sama-sama ang pamilya, mag-enjoy, ngunit walang inaaksaya. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si Daniel Alejandre ng Eco Waste Coalition.